Pakisuyo po samahan niyo ako, meron po tayong tatalakayin na isang tagpo ayon sa ulat ng apostol na si Juan. Ang teksto ay Juan 20:26 hanggang 29. Kung bakit natin to tatalakayin ay dahil ginagawa pong saligang teksto ng ilang relihiyon upang palitawin na si Jesus ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang isa na dapat sambahin. Basahin po natin Juan 20:26-29. Ito po ang sabi: Pagkaraan ng 8 araw, muling nagtipon ang mga alagad niya sa isang bahay at kasama nila si Tomas. Nakatrangka ang mga pinto pero nakapasok si Jesus. Tumayo siya sa gitna nila at sinabi niya, "Sumainyo nawa ang kapayapaan." Pagkatapos, sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo rito ang daliri mo at tingnan mo ang mga kamay ko at ipasok mo ang iyong kamay sa tagiliran ko. At huwag ka nang magduda kundi manampalataya ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko, Diyos ko." Sinabi ni Jesus, "Naniwala ka ba dahil nakita mo ako? Maligaya ang mga naniniwala kahit hindi nakakita." Kaya yun po ang naging tagpo ng mabuhay muli si Jesus. Pansinin na wala naman sinasabi si Jesus na maniwala ka Tomas, ako ang Diyos. Kung bakit natin sinasabi, dahil ginagawa ng basihang teksto ito ng mga nagsusulong na mga relihiyon sa ngayon na si Jesus daw ang isa na dapat sambahin dahil siya ang Diyos ayon kay Tomas. Mapapansin sa talatang 28 na sinabi ni Tomas, "Panginoon ko, Diyos ko." Ang totoo, kausap lang ni Tomas si Jesus mismo, pero si Jehovah po ang tinutukoy niya nang sabihin niyang Panginoon ko at Diyos ko. Bakit natin masabi? Matatanda ang palaging itinuturo ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na si Jehovah lamang ang Diyos na dapat sambahin at wala ng iba. Exclusive po para kay Jehovah lamang. Yan po ang tagubilin ni Jesus para sa kanyang mga tagasunod. Si Jehovah lamang ang isa na dapat sambahin. At yan nga ang sinabi ni Jesus sa Mateo 4:10. Basahin po natin. Ito po ang sabi, "Si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran." Sigurado pong alam ni Tomas at ng lahat ng mga apostol ang bagay na sinabi ni Jesus sa talatang ito. Siguradong wala pong plano si Jesus sa kabilang banda na agawin sa kanyang ama ang kanyang karapatang sambahin. Siguradong malalabag po ni Jesus ang pinakauna sa 10 utos na nagsasabing, "Ako si Jehovah na iyong Diyos, hindi ka dapat magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin." Exodo 20, mga talatang 2 at 3. Mahigit 3 taon na ring itinuturo ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na ang kanyang ama lamang ang dapat sambahin. At hindi lang minsan kundi napakaraming pagkakataon po. Pero sige, pagpalagay po natin na si Jesus nga ang tinutukoy ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. Pero ang tanong, pinatutunayan ba ng Juan 20:28 na si Jesus ay ang kataas-taasang Diyos at siya na ang dapat sambahin dahil tinawag siyang Diyos at makapangyarihang Diyos? Ang sagot, hindi pa rin. Bakit? Maalalang tinawag naman talaga si Jesus ayon sa Isaiah 9:6 na makapangyarihang Diyos. Totoo po yun. Basahin po natin. Isaiah 9:6, "Dahil isang bata ang ipinanganak sa atin, isang anak na lalaki ang ibinigay sa atin, at ang pamamahala ay iaatang sa balikat niya. Siya ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos." Ayun po, makapangyarihang Diyos. "Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan." Isaiah 9:6. Tumutukoy po talaga kay Jesus ang teksto na yan, at tama naman na tawagin po siyang makapangyarihan Diyos. Pero pinatutunayan ba ng tekstong ito na dapat sambahin si Jesus? Siya na ba ang pinakamakapangyarihang Diyos? Hindi pa rin. Alalahanin na si Jehovah lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ayon sa Genesis 17:1. At ang nakaulat na ito sa Isaiah 9:6 ay isa po itong hula tungkol kay Jesus na natupad lamang matapos niya makumpleto ang misyon niya sa lupa bilang tao at bilang Mesiyas. Kaya future tense po ang pagkakasabing tatawaging makapangyarihang Diyos. Bilang gantimpala kasi ng kanyang ama na si Jehovah sa kanyang katapatan, kung kaya ginawa siyang makapangyarihang Diyos at walang hanggang ama na pumalit kay Adan. Pansinin po na hindi naman sinabing ginawa siyang pinakamakapangyarihang Diyos, dahil si Jehovah nga lang ang may hawak
ng titulong makapangyarihan sa lahat ayon sa Genesis 17:1. At sinasabi rin sa atin ng awit 83:18 na si Jehovah lang talaga ang kataas-taasang Diyos. Pareho pong hawak ni Jehovah ang titulong yan magmula ng walang hanggan sa nakaraan hanggang sa walang hanggan sa panahong darating. Kaya sinasabi ni Jehovah mismo sa Isaiah 43:13, at hindi ako nagbabago, walang sino mang makakaagaw sa kamay ko. Yung pananalita pa lang na hindi ako magbabago, ay kung Diyos si Jehovah dati, hanggang magpakailanman, siya pa rin po ang Diyos, ang isa na dapat sambahin. At sabi niya, walang sino mang makakaagaw ng nasa kamay ko. Nasa kamay niya po, hawak niya ang titulong kataas-taasang Diyos. Kaya nasabihin ng Isaiah 9:6 na ginawa makapangyarihang Diyos si Jesus, ibig lang sabihin na binigay sa kanya ang napakataas na posisyon, maliban lamang po sa pagiging kataas-taasan na si Jehovah lamang ang nag-iisang nagmamay-ari. At gaya na sinabi ni Jesus mismo sa Juan 14:28, ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa rin sa kanya ang kanyang Ama na si Jehovah. At kung tungkol naman sa pagsamba, sinabi ni Jesus sa Mateo 4:10, gaya na nabanggit na si Jehovah lamang ang dapat sambahin. At sinabi ni Jesus sa Juan 17:3, nag-iisa pa rin ang tanging tunay na Diyos, si Jehovah. Kaya naging tulad Diyos lang po si Jesus dahil ang sabi niya sa Mateo 28:18, ang lahat ng otoridad ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Nang ibig sabihin ay may pagka-Diyos na otoridad lang at kapangyarihan, subalit nagmumula pa rin sa kanyang Ama ang kapangyarihang natanggap ni Jesus. Kung kaya mapapansin din natin kung babalikan ng Isaiah 9:6 na may sinabi rin na at ang pamamahala ay iaatang sa balikat niya. Ibig sabihin, i-delegate ni Jehovah sa kanya ang pamamahala. Kaya yun, napakataas po ng katungkulan ni Jesus sa kalooban ni Jehovah. Kaya dahil nga mamamahala si Jesus, taglay ang napakalaking tulad Diyos na otoridad, kung kaya tinawag siyang makapangyarihang Diyos. Pero kung bakit binigyan siya ni Jehovah ng otoridad ay dahil nagkulang nga si Jesus ng otoridad. Hindi niya makakamtan ang napakalaking otoridad na ibinigay sa kanya ni Jehovah kung hindi siya binigyan ni Jehovah. At ang isa na nagbigay sa kanya ng otoridad ay may mas nakahihigit na otoridad kaysa sa kanya. O kaya nga namimigay si Jehovah ng otoridad kay Jesus. Kaya matapos mabigyan ni Jehovah ng otoridad si Jesus, saka pa lamang siya naging tulad Diyos ayon sa Filipos 2:6. Sinabi ng teksto na si Jesus ay may anyong Diyos pero hindi pa rin kapantay ng Diyos. Ulitin ko po, may anyong Diyos ayon sa Filipos 2:5 at 6 pero hindi pa rin siya kapantay ng Diyos. Basahin po natin ang sabi, patuloy ninyong tularan ang pag-iisip ni Kristo Jesus dahil kahit umiral siya sa anyong Diyos, o kaya anyong Diyos po ang pagkakasabi rito, hindi man lang niya iniisip na maging kapantay ng Diyos. O kaya hindi po siya kapantay ng Diyos. At ang kanyang pagka-Diyos, anyong Diyos lamang po. At yan din po ang sinasabi ni Jesus mismo sa Juan 1:18 na sinasabi niyang walang taong nakakita sa Diyos sa kahit anumang panahon. Ang kaisa-isang anak lamang na tulad Diyos, na tinutukoy niya ang kanyang sarili, ang siyang nakakapagpaliwanag kung sino ang Ama dahil nasa tabi siya ng Ama noong nasa langit po siya, kasama ng kanyang Ama at kanyang Diyos na si Jehovah. At yan po ang mapapatunayan natin kung babasahin natin ang Juan 20:17, si Jehovah nga ang Ama at Diyos ni Jesus. Kaya kung hindi naman pala iniisip ni Jesus na maging kapantay ng Diyos ayon sa Filipos 2:6, edi wag na rin nating isipin na kapantay ni Jesus ang Diyos. Kasi kung iniisip natin na kapantay ng Diyos si Jesus, ang totoo, hinihigitan na po natin ang pag-iisip ni Jesus. Parang nagiging napakatataba na po ng utak natin na gusto na nating higitan ang pag-iisip ni Jesus na sinabi niya sa Juan 1:18 na tulad Diyos lang ang kanyang kalagayan bilang Diyos. O kaya kung naging malinaw po sa atin ang kahulugan ni Isaiah 9:6, malamang mauunawaan din natin ang diwa ng pagkakabanggit
ng Juan 20:28, kung kay Jesus nga tumutukoy ang sinabi ni Tomas nang sabihin niyang Panginoon ko at Diyos ko. Ibig sabihin, tawagin man ni Tomas si Jesus na Panginoon at Diyos, hindi niya pa rin gugustuhin na suwayin ang alam niyang turo at kalooban ni Jesus na ang Ama lamang ang dapat sambahin ayon sa nakasulat sa Mateo 4:10. Kaya tingnan po natin ang isa pang anggulo ng teksto, kung hindi nga si Jesus, kundi si Jehovah pala ang tinutukoy ni Tomas na Panginoon at Diyos. Para maunawaan po natin, basahin po natin ang sinabi ni Jesus mismo kay Maria sa naunang talata lang. Sa talatang 17, ito po ang sabi. Sinabi ni Jesus, "Huwag kang kumapit sa akin dahil hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at sa aking Diyos at inyong Diyos." Yan po ang sinabi ni Jesus. O kaya maunawaan din natin na nauna na palang sinabi ni Jesus kay Maria bago pa kay Tomas na may kinikilala siyang Diyos, ang kanyang Ama, si Jehovah. Kaya malinaw po ayon sa teksto, si Jesus ay may Diyos na sinasamba at yun ay ang kanyang Ama, si Jehovah. At yan din naman ang bagay na inamin mismo ni Jesus sa ulat ng Juan 4:22 nang sinabi niya sa isang babaeng Samaritana, "Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang aming nakikilala." Ulitin ko po ang sabi ni Jesus, sinasamba namin ang aming nakikilala. Kaya malinaw na si Jesus ay isa ding mananamba sa Diyos. At sa talatang 23, sinabi niya na ang Ama ang kanyang sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Pero bakit nga sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko? Ang sinabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko ay isang ekspresyon lamang po na hindi naman talaga tumutukoy kay Jesus mismo, kundi namangha lang siya na makita niya ang himala ng Diyos na natupad kay Jesus. Sobrang tuwa niya po na alam niyang namatay si Jesus 3 araw at ngayon ay kaharap niya, buhay si Jesus. At dahil sa sobrang tuwa niya, hindi po siya nakapaniwala sa mga pangyayari na makita niya at mahawakan niya ang sugat ni Jesus sa tagiliran. At natanto niyang nabuhay nga si Jesus mula sa mga patay. Kaya gulat na gulat po siya. Nakapagbitiw po siya ng isang ekspresyon. Kaya dahil alam niyang ang Diyos mismo ang bumuhay kay Jesus, kaya hindi po para kay Jesus ang ekspresyong na ibulalas niya, kundi sa Diyos na bumuhay kay Jesus, si Jehovah. Nasaksihan din ni Tomas ang ilang pagkakataon na si Jesus mismo ay bumuhay din ng mga patay. Pero bago niya ginawa ang pagbuhay ng mga patay, nakikita po ni Tomas na nananalangin muna si Jesus sa kanyang Ama upang hilingin sa kanyang Ama ang pagpapahintulot na magawa ang himala ng pagpapabangon ng isang taong patay. Kaya ganoon na lamang ang pagkamangha ni Tomas nang si Jesus na mismo ang nakita niyang nabuhay muli. At pag-isipan po ito. Ipagpalagay na nabalitaan mong nasangkot sa isang malagim na aksidente sa kalsada ang isang mahal mo sa buhay. At dinala ito sa paggamutan, kung kaya bigla kang natakot, nanginig, nabalisa at dali-dali kang sumugod sa ospital upang makita at gusto mong tulungan siyempre ang mahal mo sa buhay na ito sa kanyang paghihirap. Kaya pagdating mo sa ospital, nakita mong maayos lang naman pala ang kalagayan ng mahal mo. Nakakatayo naman siya at medyo may galos lang. May mga pasa sa katawan pero hindi naman gaanong malala. At nang marinig mo na sinabi ng doktor sa iyo, "Huwag po kayong mag-alala, sir, ma'am, walang dapat ikatakot. Nasuri na naming mabuti ang kondisyon ng mahal mo at ligtas na po siya sa kapahamakan." Nagulat ka sa sinabi ng doktor, napaiyak ka pero tuwan-tuwa at namangha. At dahil hindi ka makapaniwala, nasabi mong, "Panginoon ko, Diyos ko, maraming salamat po." Ang tanong, ang doktor ba tinutukoy mo nang sabihin mong Panginoon ko at Diyos ko? Dahil siya ang kaharap mo at siya rin ang kausap mo ng pagkakataong yon? Siguradong hindi po ang doktor ang tinutukoy mo na Panginoon ko at Diyos ko. Alam mong may kakayahang manggamot ang doktor na kausap mo pero siguradong ang Diyos na makapangyarihan sa lahat pa rin ang tinutukoy mong Panginoon ko at Diyos ko. Upang pasalamatan, bagaman siyempre nagpapasalamat ka rin naman sa doktor na kausap mo dahil nagsikap din naman sila upang masuri at maisalba ang buhay ng mahal mo sa buhay.
At lalong hindi rin naman ang mismong mahal mo sa buhay ang tinutukoy mo nang sabihin mong Panginoon ko at Diyos ko. Kaya sa katulad na paraan, si Tomas na sobrang tuwa na nasaksihan niya ang pagkabuhay ni Jesus mula sa kamatayan ay lubos na nagpapasalamat sa isa na bumuhay kay Jesus, si Jehovah. Kaya nasabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Isa po yung malaking pagpapasalamat ni Tomas sa Diyos sa pribilehiyong pinagkaloob sa kanya na makita ang malaking himala ng pagkabuhay muli ni Jesus. Ang totoo, sinabi pa ni Jesus kay Tomas sa talatang 29, naniwala ka ba dahil nakita mo ako? Maligaya ang mga naniniwala kahit hindi nakakakita. Ang ibang relihiyon kasi, ang tinutukoy daw ni Jesus dito ay naniniwala daw si Tomas na si Jesus ang Diyos at siya ang dapat sambahin. Hindi po. Maligaya po si Tomas dahil naniniwala siya na naging totoo ang himala na nakikita niya. Buhay po si Jesus. Kaya sinabi po ni Jesus sa talatang 27, naniwala ka ba dahil nakita mo ako? Maligaya ang mga naniniwala kahit hindi nakakakita. O kaya tumutukoy lang po, hindi sa pagka-Diyos ni Jesus, hindi dahil karapat-dapat sambahin si Jesus, hindi tumutukoy lang yon sa himala ng pagkabuhay ni Jesus. Sinabi po yun ni Jesus, hindi upang kumbinsihin si Tomas na siya nga ang kataas-taasang Diyos, kundi upang kumbinsihin siya na totoo na buhay siya at totoo ang pag-asa ng pagkabuhay muli at na dapat ay magsaya ang kanyang mga tagasunod sa pag-asang ito kasama na si Tomas. Binanggit din sa talatang 30 na gumawa rin si Jesus ng marami pang tanda sa harap ng mga alagad niya. Malinaw ang tanda o ang patotoo na gustong ipakita ni Jesus ay ang patotoo na siya ang ipinangakong Mesiyas. Ang hula kasi tungkol sa Mesiyas ay ibabangon siya mula sa libingan ayon sa awit 49:15. At ngayong nakita na ni Tomas kasama ang iba pang mga alagad ni Jesus, kaya hindi lang po si Tomas kundi ang lahat ang masayang-masaya sa pagkabuhay muli ni Jesus. Maliban dyan, nangako rin kasi si Jesus, hindi lang kay Tomas kundi sa lahat ng kanyang mga alagad na bubuhayin siya mula sa mga patay matapos ang 3 araw. Mababasa po yan sa Juan 2:22 na ang sabi, at nang ibangon siya mula sa mga patay, naaalala ng mga alagad niya na dati pa niya itong sinasabi. Kaya pinaniwalaan nila ang kasulatan at ang sinabi ni Jesus. Kaya ang makita si Jesus muli makalipas ang 3 araw na kamatayan ay talagang isang napakalaking kagalakan para sa lahat ng mga presente ng pagkakataong yun. Hindi rin natin dapat laktawan ang punto na makukuha sa nakaulat sa talatang 31. Tuloy po natin sa 31. Ito po ang sabi sa 31. Pero isinulat ang mga ito para manampalataya kayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at dahil sa pananampalatayang iyon, maaari kayong magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng pangalan niya. Kaya sinabi po ng teksto na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya ayon sa sumaryo na huling talata na ito ng 31, na sinasabing, pero isinulat ang mga ito para manampalataya kayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya malinaw, hindi po tinutukoy si Jesus na Panginoon at Diyos, kundi anak ng Diyos. Malinaw, magmula sa talatang 17 kung saan kausap ni Jesus si Maria hanggang sa talatang 31 ay wala pong kahit isa na tumutukoy na si Jesus ang isa na dapat sambahin. Ang pagkagulat po ni Tomas at ng iba pang mga alagad ni Jesus ay pumapatungkol lamang po sa kanilang kasiyahan na makitang buhay si Jesus, binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay. Kaya yun po ang bottom line ng buong tagpo na mababasa, tungkol po yun sa pagkabuhay kay Jesus. At isinulat pa nga ang mga ito, ang sabi ng teksto, para manampalataya kayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at hindi naman talaga siya ang Ama at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi si Jehovah. Si Jehovah pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang isa na dapat mong sambahin. Maniwala po kayo kay Jesus na sabihin niya, si Jehovah lamang ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Mateo 4:10.